kayang magsama-sama ng mapayapa at hilingin o ipetisyon sa gobyerno ang kanilang harain. So kung basura na pala yung kaso na yan laban kay Marcoleta, bakit binubuhay ni Boying? At ina-announce pa niya. Hindi pa nakapagpa-file, ha? Ina-announce niya na. Para siraan, pabahuin, takutin si Senador Marcoleta. Nagkakamali ka, Boying. Kung sinasabi ng mga taga-Cavite matatapang sila, baka hindi mo nare-review ang kasaysayan ng mga taga-Tarlac. Taga-Tarlac yan eh. Sa panahon ng Hapon, dumanas ang Tarlac ng kalupitan ng mga Hapon. Pero maraming Tarlakenyo ang matibay ang pananindigan. Isa na ang Marcoleta. Yan ang hindi mo napag-aralan, Boying. Kaya para takutin niya, si Marcoleta, etc. Nagkakamali ka. Diba? Sabi nga ng tagapagsalita ng iglesia, maaari niyong ikulong. Nasa kapangyarihan kayo eh. File kayo ng kaso, maglalabas ng warrant ang ombudsman, ang Sandigan Bayan. Dahil plunder, walang piyansa, maaari niyong ipakulong. Pero ang iglesia, na sumusuporta kay Marcoleta, nakukulong niyo lahat. Gumawa muna kayo ng maraming kulungan. Nakukulong niyo yung mga nasa EDSA. Simulan nyo na. Diba? Simulan nyo na. Pero si DILG Secretary mismo, John Vic Rimulya na kapatid mo nagsasabi, maximum tolerance. Yan din daw ang order ni BBM. Pero alam natin, mahirap padaligan, panghawakan at paniwalaan ang sinasabi ng mga yan. Bakit po? Magsasalita ngayon parang si Ping Lacson. Maya-maya, lelembot na. Iba na mamaya. Ganyan ang bunganga ngayon ng matandang si Ping Lacson na ulyani na. Sinira mismo ni Ping Lacson yung sarili niya eh. Diba? Siya na ngayon ang tagatakip ng mga kriminal na mandarambong at magnanakaw sa bayan. Dati daw, nilalabanan niya. Ngayon, winasak at giniba ni Ping Lacson ang kanyang sarili. Pinatutunayan niya na hindi lang Rimulya na taga-Cavite ang mga traidor, pati Lacson sa Cavite. Traidor din sa taong bayan. Bakit traidor? Bakit mo pinagtatakpan yan? Halatang-halata ang mga pagtatakip nyo eh. Diba? Malapit nang matunto ni Senador Marcoleta eh. Tapos tinira nyo ng tinira mga senador. Tapos ni isang congressman, pinagtakpan nyo ng pinagtakpan. Wala kayong sinampahan ng kaso. May mga taga-Malacanang nasabit eh. Taga-areglo daw eh, ng bilyon-bilyon. Ayon kay Saldico. Binanggit din mismo ni Lacson. Bakit pinagtakpan nyo? Bakit hindi mo ipinatawag? Yan ang punto ni Senador Marcoleta eh. Matuntun sino magkakasabuhat, sino mastermind. Bakit pinagtakpan nyo? Yan ang kinilalantad. At yung naglalantad, yun ang ginigipit nyo, kinakasuhan nyo, gusto nyo ipakulong. Pero ano sinasabi nyo sa kaso ni Joel Villanueva? Dahil bumaliktad na, pabor sa inyo, kontrolado nyo na ang mayorya ng Senado, nire-review nyo uli ang kaso. Dahil hindi daw kayo nasisiyahan dyan sa ombudsman sa ginawa ng DOJ. Eh sino ba ang DOJ secretary noon na nagsimula ng investigasyon kay Joel? Hindi ba ikaw? Pinagluloko nyo naman masyado ang taong bayan eh. Yung sinasabing basihan ng plunder, dapat daw ay may predicate crime, sabi ng Republic Act 7080 Plunder Law. Ang basihan daw ay indirect bribery. Ito ang batas eh. Alex, nasaan ka na? Ano ba ang indirect bribery? Ito ang mga elemento. Public officer, tumanggap ng regalo, donasyon o kontribusyon. Ang regalo o kontribusyon ay donasyon ay ibinigay sa kanya dahil sa kanyang opisina. Ibig sabihin, kung may gagawin ng opisyal na ito sa kanyang opisinang hawak, papaburan ang mga ito na nagbigay. Paano mapapaburan ni Senador Marcoleta? Sina Dipensor at ang iba pang nagbigay sa kanya. Eh patapos na siya bilang congressman. Ni hindi nga tiyak kung siya'y mananalo. Kakampanya pa lang siya bilang senador. Kaya sa SOSI, walang itinago si Marcoleta. Inilista niya ang lahat ng agastusan niya. May mga resibo. Sa salin wala siyang inilagay dahil hindi niya dapat ilagay. Ginastos nga niya sa kampanya eh. Hindi niya inilagay bilang kontribusyon, inilagay niya naman bilang agastusan. Kaya mali yung sinasabing, hindi raw dinisclose, maitinago. Ilalagay niya pa ba yun doon sa agastusan niya kung itatago niya? Ano naman ang ginawa nila Dipensor? In-report sa BIR. Kasi nire-require ng batas yun bilang donasyon. Hindi naman para singilin ng tax dahil sa tax law natin, donations or contributions to campaign are tax-free. Hindi binubuwisan. Sa mga tweet, wala rin tinatago si Dipensor. Bakit mo kakasuhan ng plunder? Kung sarili nilang pera yun, papaano na perwisyo ang taong bayan? Papaano naging ill-gotten? Ano ba ibig sabihin ng ill-gotten? Galing sa masama. Katulad ng ibinibintang sa mga Marcos. Bilyones, milyon-milyon na dolyar. At iba't ibang negosyo. Yun ang ill-gotten. Di ba yan ang sinisigaw ng mga liberal o dilawan at pink? Na mga tagahimod na ngayon at kain suka? Yun ang ill-gotten. Paano naging ill-gotten kay Marcoleta yun? Hindi naman galing sa gobyerno.
galing sa pribado? Yun bang ibinigay ni na defensor? Galing ba yun sa nakaw mula sa pera ng bayan? Mga pribadong tao yan. Mga negosyante yan. Wala bang karapatan ng isang negosyante at pribadong tao na magbigay ng donasyon? Sinong politiko ang kumampanya nang hindi tumanggap ng donasyon? Si BBM lamang, bilyon-bilyon eh. Bakit? Ang nilalabanan mo pagka-presidente. Sinaping Lacson ba? Tito Soto? Hindi tumanggap ng kontribusyon ng panahon ng kampanya? Sumakay pa nga sila sa eroplano eh. Ni Saldico eh. O ano yan? Di ba dapat inire-report yan? Magkano ang gasolina niyan? Magkano ginastos niyan? Pera din yan. O yan, Jerry Halaran, good morning. So, alagay ko na ibahagi ko po sa inyo ang ilang dapat kong maibahagi. Kung ano ang illegal, ano ang legal. Legal ang pagrarally dyan, may permit. At kahit walang permit, ang purpose lang naman ng permit ay para ilagay sa ayos ang rally. Maayos naman ngayon. Nakakadaan din naman. Hindi natin alam kung kailan tatagal at kung saan itutuloy. Okay? Alin ang illegal? Hindi yung rally. Ang illegal, ay yung ikakasong plunder laban kay Marcoleta. Bakit mananahimik ang iglesia? Dapat bang manahimik ang iglesia sa illegal na ginagawa ng mga namumuno? Diyang abala, pansamantala lamang po yan. Pasensya na kayo. Pero ang tuloy-tuloy na pagnanakaw at pagsasamantala sa aba ng bayan, dapat pong putulan. Dapat pong putulin. Dapat pong ihinto. Dapat putulan ang buntot ng pangil